As the year comes to an end, marami po sa atin ang bumabawi sa handaan at comfort food. Pero alam nyo ba, may paliwanag ang siyensya kung bakit parang imposibleng tumigil sa pagkain ng paborito nating ulam o dessert. Alamin natin kung paano tayo minamanipula ng ating utak pagdating sa pagkain. At kung paano po tayo makakakain ng mas masaya at mas healthy. Ito lang sa Doctors on TV, where good food meets good science. Every craving is a story, a mix of brain chemistry, emotion, and habit. Hindi lang ito simpleng gutom, kundi resulta ng komplikadong proseso sa ating utak. Naku, kaya minsan, kahit busog na po tayo, gusto pa rin nating kumain. Ano nga ba ang tunay na dahilan? To know about this, let's watch this. Bakit nga ba tayo paulit-ulit na kumakain ng mga pagkaing alam nating masama sa ating kalusugan? Tulad na lang nitong chips, halos karamihan ay kumakain ito, mapabata man o matanda. Bakit hindi natin mapigilan ng cravings kahit alam nating sobra na? So usually, based on my experience with my patients, they find it difficult na tanggihan or para mag-resist do sa mga pagkain na matatamis, maaalat at saka matataba. Kasi based din sa kumbaga sa science, yung mga food items na yon, they are known to trigger certain pathways in the brain. So particularly yung dopaminergic brain pathway, which is responsible for pleasure and satisfaction. So yung craving, it's an intense desire to eat, and it's a very normal human experience. Okay, so neurobiologically, pwede siya ma-explain ng reward-related dopamine pathway. So yung dopamine, it's a brain chemical or it's a neurotransmitter that regulates pleasure, motivation, reward. So nare-release yan pag nagkakaroon tayo ng pleasurable experiences like eating good food. And then psychologically naman, yung craving, it's because of the conditioning, or it's considered as a learned response or a learned behavior through our experiences. Paano naman kaya kung ang isang individual ay may insulin resistance? Mayroon din kaya itong contribution sa cravings? So, una sa lahat, kailangan natin ma-describe kung ano ba yung insulin resistance. So, insulin resistance, state po to ng katawan natin. Kumbaga, yung mga cells ng katawan, usually kasi doon pumapasok yung glucose or yung asukal galing sa dugo. So, ang insulin, yung susi para sa pintuan, para makapasok yung glucose sa cells. So, pag ang tao nagkakaroon ng insulin resistance, hindi nagagampanan ng insulin yung trabaho niya. Hindi niya nagagawa. So, yung glucose or yung sugar natitira sa dugo. So, after that, magko-compensate yung katawan mo, tataas ang insulin levels or magkakaroon ng hyperinsulinemia at magkakos yun ng mga different factors or different effects na makaka-affect sa cravings in general. Hindi aksidente na ang paborito mong snack ay sobrang sarap. Ang perpektong timpla ng asukal, asin at taba na nanghihikayat sa ating taste buds at utak. Mula sa texture, kulay, hanggang sa tunog ng crunch. Lahat ay dinisenyo para mahirapan tayong tumigil na kumain. Mainly, meron tayong few mechanisms. Number one is yung sa energy or disrupted energy. Bakit? Kasi nga, hindi nakakapasok yung glucose sa cells. So, yung katawan mo, nagsisignal na parang kulang ako ng energy, nagugutom pa ako. So, ang signal niya sa brain mo is kailangan kong kumain. So, gutom pa ako, so magli-lead siya sa hunger or minsan cravings din para magampanan niya yung energy requirement na hinahanap ng katawan mo. Pangalawa, meron din tayong reward system sa ating brain, yung sa dopamine. Pag mataas yung insulin levels, naapektuhan din to. Ibig sabihin, yung threshold para magkaroon tayo ng pleasure from eating, tumataas. So, ang nangyayari, kahit kumakain tayo ng, for example, ng sugar or ng matamis na pagkain, sa dating levels, na-reach niya yung threshold. Nafe-feel niya yung pleasure ng eating,
nakukuha niya agad yung cravings. Pero kung tumaas yung, kumbaga, threshold, magre-require ka ng mas madaming amount ng sugar. So, magke-crave ka for more sugar and nagiging cycle siya ng compulsion to eat something sweet, compulsion to eat something salty, or compulsion to eat food in general. Ano naman kaya ang paliwanag? Bakit na-excite o takam na takam ang tao sa mga pagkain kahit napapanood lang ito sa advertisements? Now, kahit hindi mo makita yung food itself, na-expose ka lang sa food cues, no, like maybe pictures or billboards, advertisements, it can elicit bodily responses like increased salivation, yung medyo naglalaway, increased heart rate, medyo na-excite ka na. So yung dopamine nagpa-fire na, yung increased neural activity. So that can, trigger craving. Alright? So yung food cues pwedeng external, yung mga nakikita natin, or internal. So pwedeng dahil may nailala ka, images, thoughts, your own emotions can trigger cravings. So, ayun yung dynamics niya. Kung nutrients naman ang pag-uusapan, ano naman ang role nila pagdating sa cravings? So yung role ng nutrients with regards or in relation to craving is malaki. Okay, kasi different nutrients, 'di ba, yung mga major nutrients natin, carbohydrates, proteins, fats, tapos nabanggit mo nga rin about fiber. So meron silang different effects sa katawan natin at sa feeling of satiety or fullness. So, yung fiber at saka protein, usually, if i-compare natin sa carbohydrates, mas mabagal silang ma-metabolize or ma-digest. So, what happens is, mas matagal silang nag-stay sa stomach. So, the longer that a food stays in the stomach, mas matagal yung pagkabusog na pakiramdam natin. Kaya kapag halimbawa, yung diet is kulang sa fiber and protein, minsan, ang nangyayari, hindi pa nagtatagal, gutom na ulit or parang naghahanap ka na naman or nagkikrave ka na naman na kumain. How about hormones? Ano naman ang connection nito sa cravings natin? May mga specific hormones kasi that can also contribute to hunger, cravings, kasi maraming function yung mga hormones natin. So sometimes it affects hunger, cravings, and metabolism in general. For example, for patients with thyroid abnormalities or thyroid hormonal abnormalities, specifically hyperthyroid, medyo heightened yung metabolism nila. So, pag heightened yung metabolism, mas mataas yung hunger minsan, mas malakas silang kumain. So, na-affect yun dahil dun sa hormonal imbalance sa aspect ng thyroid. So, other hormonal changes that can also affect yung mga cravings natin, hunger natin is, again, cortisol, which is the stress hormone. So, for mga tao na tayo, daily work, mga problema sa buhay, pag nasa-stress tayo, na tumataas ng konti yung cortisol levels, nagkakaroon tayo ng cravings din for sugar and usually food in general. Pero hanggang saan ang epekto nito sa katawan? At alin-alin ang mga sakit na kaugnay ng ganitong behavior? It's not normal or acceptable to overdo it. Diba? Too much of anything is bad. So it's okay to give in sometimes to your cravings, but if it's uncontrollable to the point that it becomes detrimental to your health, ang dami-dami talaga nakakain, na i-impair na yung health mo, so of course, hindi na yon healthy. Pag sobra-sobra, may tinatawag na binge eating disorder. So yung binge eating naman, hindi siya yung simpleng overeating lang na naparami yung kinain mo. Kasi it's normal. We also don't want to, na magkaroon ng judgment din sa pagkain, right? So yung overeating, it's frequent. Yung binge eating, it's frequent overeating. Actually, it's a formal diagnosis in the DSM-5, which is a book or a manual that psychiatrists, psychologists follow. So yung binge eating, it happens, strictly once a week for 3 months. Na talagang you eat too much, too fast, in a short period of time. Meaning, ang dami mong kinakain, sobra-sobra na hindi mo mapigilan yung sarili mo. It's uncontrollable. To the point that you're uncomfortably full. Like, sobra na talaga. And aside from that, there's feelings of guilt and shame after. Okay, so that leads to distress. That's why it's a disorder. Kasi uncontrolled ang cravings, kain tayo ng kain, mataas ang caloric intake, so tumataba po yung tao. Other metabolic diseases that we also correlate with
increased intake of food would include yung mga diabetes, no? Type 2 diabetes mellitus. Siyempre, ang fatty liver disease, very prominent din ngayon, no? Tapos, of course, hypertension, cardiovascular disease, no? Yan yung mga usual na pwedeng sakit na makuha sa unhealthy habits or eatings na dala ng mga cravings. Tulad ng nabanggit kanina, ano nga ba ang tamang paraan para i-manage ito? So, one way is CBT, yung cognitive behavioral therapy. So, cognitive behavioral therapy, it's a form of psychological therapy that focuses on how our thoughts, our feelings, and behaviors are connected. Alright? So, with that, malalaman natin kung ano ba yung mga thoughts na nagkakos ng distress or negative emotions. And in turn, it could help you, find healthier ways to cope instead of relying on food. So that's one way. And of course, others talaga that would need pharmacological therapy, which could be medications. May mga practical CBT tools that they can use naman at home. One is being aware muna if you're an emotional eater. And what type? Ano yung nag-trigger usually for you to eat? Okay? And then next is yung learning to differentiate talaga if it's physical hunger or emotional hunger. And then 3, before giving into the hunger, you can maybe delay it, take a 5-minute pause. Or if 5 minutes is too much, maybe 1 minute. And then reflect, ask yourself, am I really hungry? Do I really need food right now in my stomach? What could be the reason that I'm looking for food? So, yung time na yun that you're putting it off, diba? It's time for you to reflect. And also, nadi-distract ka na. So, if you're not really physically hungry, pwedeng mawala yung hunger na yun. And also, you are becoming more aware of your triggers. So, you can even post a note on your refrigerator. So, ayun yung mga questions. Am I hungry? Do I really need to eat? And then you can write also your answers for you to become more aware, of the possible triggers na nagkakos ng cravings mo. And then next is modifying your environment. If for example, na natitrigger ka, yung cravings natitrigger when you watch, for example, something, when you see social media posts about food, then you can minimize your exposures to it. Next is, if you know na yung sarili mo, you tend to reach for chocolates, or junk food, then maybe you can modify your environment by not buying a lot of those. So, you don't have to necessarily deprive yourself. Okay? So, pwedeng kontian mo lang yung bibilhin mo. So, another one is regulation ng sleep, no? Aiming for proper amount of sleep per day, 6 to 8 hours. Siyempre, nakakatulong din daw yan sa mga pag-decrease natin ng cravings and hunger. Kasi, pag deprive tayo ng sleep, nagkakaroon tayo ng mga changes dun sa mga hormones, then that also affects our hunger and fullness, no? Next is also, syempre, diet itself, no? So, proper types of food can also help decrease yung mga cravings natin. Usually, higher protein intake, higher fiber intake can also address these cravings, no? And then, of course, ang pinaka-important is keeping it out of sight to keep it out of mind. Parang gano'n, no? Parang hindi mo hanapin yung mga pagkain na kinikrave mo para hindi mo siya isipin or hindi mo siya masyadong kakainin para hindi mo siya hahanapin lalo. So once you avoid this food or avoid these cravings, hindi na siya mapapatungan pa or hindi siya dadami pa. So especially this coming holidays, cravings, it's okay. We don't also want people to judge themselves when they crave. We don't want them to have a negative relationship with food. So it's okay to give in once in a while with your cravings. But, you satisfy your cravings and then move on. It's not like, ayun na yung nagpapaandar sa buhay mo, no? It's not that it's consuming too much of your time. So once in a while, it's okay to give in to your cravings. But if it's too much, it's uncontrollable, and it's detrimental to your health already, then maybe it's time to reflect on what's really triggering it. And if you need, help from the mental health professionals, you are welcome to approach us.
Grabe, ang galing ng katawan natin, ano? Lahat may dahilan, ako pati po cravings. Kaya pala, kahit sinasabi mong last bite na lang yan. Ayan, second round ulit. Naku, pero ngayon na alam na natin ang science behind it. Mas madali nang maiintindihan kung bakit tayo nahihirapang tumigil. Ang mahalaga, matutunan natin kontrolin ito para hindi po tayo mapasobra. Naku, lalo na ngayong holiday season. Mga kasambahay, naku, intro pa lang yan ng pag-uusap natin ngayong araw. Kaya wag bibitaw dahil may mga health tips na pag-uusapan. Dito lang sa Dr. Zon TV. We're back, mga kasambahay! Naku, kanina, pinag-usapan po natin kung bakit nga ba hindi tayo makabitaw sa paborito nating pagkain. Ang science behind our cravings. Kung tayo hirap tumigil sa lechon o dessert, si baby naman nagsisimula palang tuklasin kung ano ang masarap para sa kanya. Ang cute tingnan, pero naku, sa likod po ng bawat subo, may science din pala. Mula sa mga unang lasa hanggang sa paghubog ng kanyang eating habits, alamin po natin kung paano nagbabago ang kanyang taste buds at nutrition sa Little Taste Buds, a mother's journey through her baby's first flavors. Dito lang sa Baby Talk. Are you a soon-to-be first-time mom? Ilan sa mga overthinking mo ay, paano kung ayaw dumede ni baby? Ano ang kailangan niya tuwing iiyak sa gabi? Sa gitna ng lahat ng mga pag-aalalang ito, maraming natututunan ng isang bagong ina. Natututo siyang magtiis ng puyat, magpakain ng wasto sa kanyang sanggol, at mag-aruga ng buong puso. Iba pala yung pakiramdam kapag narinig mo na may heartbeat yung pinanununtis mo. Yun yung nagparamdam sa akin na nanay ka na. Kasi yun yung nanon ako ng postpartum. Yun na yung tumatakbo sa utak ko. Naman na hindi ako magkaanak. Sana wala akong kwentang nanay. Baka hindi ako mabuting nanay or baka hindi ako pang nanay or yun na yun. Pero nung naramdaman ko na meron ng heartbeat, nun na yung parang sinabi sa akin ng Panginoon na hindi na wala akong kwentang nanay, hindi lang talaga panahon para sa'yo yun. Ito yung panahon para sa'yo naman din nanay ka na. Kaya yun, sabi ko mula nun, iningatan ko na talaga lahat ng mga payo ng matatanda, sinunod ko. Sinabi nila na bawal yung dito, bawal yung ganyan, wag naiinom ng dito, wag naiinom ng ganyan. Lahat yung sinunod ko, alang-alang sa yung healthy development niya. Awa naman na Diyos. Mas na-excite ako na bukas makita ako, meron na akong anak. Kasi hindi ko siya nahawakan eh. Iba pala yung feeling kapag nahawakan mo. Kasi nung nakita ko lang siya, sandali ko lang nakita. Parang, ayan na yung anak mo. Ganun. Tapos after nun, teka lang. Tapos na yung anak ko. Tapos kinuha na nila. Akala ko, sanay na ako magpuyat. Hindi pa pala. Hindi pa pala kapag nanay ka. Para masyado huminalit yung pagpapuyat. Kasi kapag manananay ka, yung puyat na ibang klase. Tapos times 2, times 3. Kasi maya't-maya, meron kang pasusuhin. Sa unang mga araw ng isang sanggol, mahalaga ang tamang breastfeeding o pagpapasuso. Ang gatas ng ina ang nagsisilbing unang bakuna ng sanggol, puno ng sustansya at proteksyon laban sa impeksyon. Dito rin nabubuo ang matibay na ugnayan ng ina at anak. Kasabay ng tamang nutrisyon, kailangan ding bantayan ang kalinisan. Ang simpleng paghuhugas ng kamay bago humawak sa sanggol
ay malaking tulong upang maiwasan ang sakit. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat paghandaan ng isang bagong ina ay kung paano ipakikilala sa sanggol ang iba't ibang lasa ng pagkain, lalo na pagdating sa tamang nutrisyon para sa sanggol. Hindi rin dapat kalimutan ang regular na pagbisita sa pediatrician. Sa bawat check-up, natitiyak na tama ang timbang, taas at paglaki ng sanggol at agad na natutugunan ang anumang problema sa kanyang kalusugan. So, sa mga babies natin, no, so in terms of nutrition, ang pinaka-important pa rin talaga dyan is na monitor natin na yung timbang ng bata at saka yung haba ng bata is nag-i-improve, no? So, usually yan po yung nagiging basis namin as pediatrician. But in general, yung well-being ng bata na active siya, magaling dumede, regular ang pagdumi and pag-ihi. So, yan yung pinaka-basic na tinitignan po natin sa mga bata. No, so for babies, pag bagong panganak, talagang exclusive breastfeeding ang ating recommendation. So meaning breast milk and then walang water, walang other na source ng nutrients. Kasi enough na talaga si breast milk. So usually 6 months tayo nag-start magpakain. We start with pureed or yung mga mash, yung mga dinurog na pagkain. Kasi dun po talaga tayo mas safe magpakain muna. So, yung madadali pong durugin, yung pinaka pwedeng simulan, mga kamote, potatoes, pwede pong banana, pwede actually apple pero dudurugin mo siya. So, basically mga mashed food and then hindi po nalalagyan ng asin, walang added sugar. So, gusto po natin na ma-introduce natin yung mga healthy foods tulad ng fruits and vegetables as early as possible and hindi tayo magbibigay ng mga other tastes like mga asin and sugar. Pwede naman ang lugaw, dinurog na kanin, hindi naman po problematic. Pwede rin naman po yun. Habang nasa sinapupunan ng nanay ang sanggol, di ba swimming siya sa panubigan? So yung panubigan ninyo, yun po ay parang nilulunok nila. So yun po yung normal na ginagawa ng bata. So yung kinakain ninyong mga lasa, kung ano mang mga dishes yan, luto, maanghang, maasim, matamis, mga foreign po na mga panlasa, ay pwedeng maipasa doon or mahalo doon sa panubigan. So kapag nasa sinapupunan pa lang, na-expose na sila sa lasang ganon, familiar na sa bata yung ganong mga iba't ibang lasa. So kung habang buntis, and actually kahit habang nagbe-breastfeed, kasi pati yung lasa ng kinakain natin, may tendency na malasahan din, may panlasa na lilipat sa breast milk. So kapag familiar sa sanggol yung isang taste, mas madali po siyang i-introduce kapag lumaki na sila kasi hindi na po nila first time na maamoy yung lasa na yun. So, it's important na hindi natin susukuan yung mga gulay at prutas natin kasi maganda po na habang sanggol pa lang na i-introduce na natin yung iba't ibang pagkain para pag tumanda na po sila maging mga malilikot na bata na hindi po sila maging mapili. Sa mga first-time moms, ano lang po yan, your mother's instinct is very important. No? So, but for first-time moms, it's always important na maghingi tayo ng tulong kung nahihirapan tayo. Breastfeeding is very important, but it's not necessarily madali para sa lahat. No? So, may iba na medyo nahihirapan sa simula, pero hindi po ibig sabihin nun ay wala kayong gatas. Minsan kailangan lang ng konting tulong para mas dumami yung supply natin. Pag nagsisimula na kayo magpakain, mahirap pa rin yan sa simula kasi hindi nila parating gugustuhin yung kinakain nila. Pero kailangan nyo lang pong subukan ulit and para po make sure na yung bata ay nakakasubok ng iba't ibang klaseng pagkain and ma-maintain po nila yung good preferences sa pagkain. Huwag nyo pong i-compare din yung anak ninyo sa ibang bata. So, hindi naman po porket mas malaki yung ibang bata kaysa sa anak ninyo, ay hindi na healthy yung anak ninyo. Pa-check nyo sa pedya, baka po mukha lang maliit sa inyo, pero normal po yung bata. Hindi siya maliit, but within what's acceptable and normal for the age.
So, hindi po necessarily kailangan maging chubby yung bata para sabihing healthy siya. Tandaan mga mommies, ang maagang pagkilala ni baby sa gulay, prutas at iba pang healthy food ay mahalagang pundasyon para sa kanyang kalusugan habang lumalaki. At higit sa lahat, ang bawat subo ng pagkain ay dapat may kasamang pagmamahal, sapagkat ang tunay na nagpapalakas sa bata ay ang kalinga at pag-aaruga ng isang ina. Ayan mga mommies, naku, nakita po natin kung gaano kahalaga ang unang pagkain ni baby sa paghubog ng kanyang kalusugan. Naku, pero paano naman tayo mga mommies and ladies? Minsan, mahirap magdesisyon kung ano ba talagang healthy, naku, lalo na po kung napapansin natin may epekto ito sa ating balat. Yung minsan guilty kasi sweets, tapos kinabukasan, ayan, may panibagong pimples na naman. Nowadays, naku, usong-uso rin ang hormonal imbalances sa mga kababaihan na humahantong sa skin conditions to the point na nababawasan ang self-confidence. Pero bakit nga ba may direktang epekto ang mga kinakain natin sa ating balat? Naku, let's find out the truth behind food and skin connection. Dito lamang sa Women's Health. Matagal ng problema ni Juliana Paiman ang sensitive niyang balat sa mukha na prone sa skin breakouts at acne. Kahit anong skincare ang subukan niya, parang walang nagbabago hanggang mapansin niya na baka may kinalaman pala ito sa madalas niyang kinakain. Kaya naman tinulungan siya ng ating programa na makalapit sa isang dermatologist mula sa Capitol Medical Center. Magandang araw! Ako si Dr. Maria Tricia Manlongat Malahito, isang dermatologist dito sa Capitol Medical Center. Maraming sakit sa balat na konektado sa kinakain at sa lifestyle. Mga pagkain tulad ng refined carbohydrates, mga gatas or dairy, at mga pagkaing mataas sa glycemic index ang sanhi ng mga sakit sa balat. Ngayon, sisimulan natin ang pagtatanong sa ating pasyente ngayon na si Juliana. Mahalagang malaman natin ang kanyang diet at food choices kasi yun ang karaniwang sanhi ng mga sakit sa balat. Hi Juliana, good morning. Kailan mo nalaman na meron kang mga skin problems? Good morning po, Doc. Una ko pong napansin yung skin problems ko. Siguro po last year nung nagsisimula po ako sa college po. Meron ka bang certain na pagkain na pagkakinain mo, napapansin mo mas dumadami yung paglabas ng pimples? Meron po akong mga napapansin na kapag kumakain po ako ng mga oily foods, parang natitrigger po yung acne ko po. Doon po sila lumalabas. Meron ka na bang nasubukan na product para maibsan yung mga nakikita mo sa balat? Nag-try po ako ng iba't ibang products po. Pero hindi naman po yung mga Rejuveset. Lang po, moisturizer, serum, ganun. Tinatry ko po, pero parang hindi pa rin po kasi Hindi pa siya gumagana. Nung napansin mo na may mga pagkain kagaya ng oily food na nakakapagpalabas ng pimples mo, nasubukan mo na bang iwasan yun? Hindi po kasi kagaya ko po, kapag papasok po sa school, syempre po, mas convenient po kasi yung pagluluto ng yung mga pritong pagkain po. Kaya hindi ko na rin po napapansin na ganun po. Hindi ko na po siya naiiwasan. Sige. So ngayon, tutulungan kita para malaman natin kung ano yung mga pagkain po pwede mong kainin at saka hindi para mas mag-improve yung acne mo. Okay? Sige. So, Juliana, ang kondisyon mo ngayon ay tinatawag nating acne vulgaris or pimples. So, unang-una sa lahat, kailangan natin makontrol yung oiliness ng balat mo. So, meron akong ibibigay ng mga gamot para makontrol yon at saka para ma-prevent yung paglabas ng bago. Number 2, dahil may connection talaga yung pagkain sa paglabas ng acne or ang tinatawag namin inflammation of the skin. Importante na alisin natin or i-eliminate natin from your diet
ang mga pagkain na nakaka-inflame ng balat. No? Kagaya ng sinabi mo, yung fried food. No? Fried food, dahil ang oil na ginagamit doon ay nakaka-stimulate ng inflammation. Kung magpa-fried food ka, ang pinakamaganda would be coconut oil. Ngayon, sa gatas, isa rin yan studied na pagkain na po pwedeng makatrigger ng acne. So, babawasan mo ngayon ang pagkain mo ng mga milk tea, gano'n. Mahilig ka ba doon? Ay, okay. Ice cream at saka tsokolate. Hindi ko sinasabing tanggalin mo talaga, pero kung kaya mo siyang iwasan, gawin mo. Isa rin ay yung matataas sa sugar o yung matatamis. No? Marami tayong sugar alternatives, kagaya ng stevia, na po pwede mong gamitin kung sakasakaling kailangan mong magdagdag ng sugar sa kinakain mo. Ngayon, isa bang procedure na po pwede natin gawin after natin gamutin ng 2 weeks with topical medications, kasi sa ngayon hindi mo naman kailangan ng mga oral medications. Ang po pwede natin gawin, tatanggalin natin ngayon yung existing pimples. Ang tawag namin doon is acne surgery, wherein we will extract the pimples. I can also add chemical peels na talagang makakapag-control ng oil production mo, yung pagiging oily ng skin mo. At saka i-improve niya para yung mga natirang natuyo na pimples po pwedeng mag-lighten up yung kulay. No? At kung hindi pa rin nag-work yun, po pwede din tayong gumamit ng laser treatments. Kasi may mga pimples na po pwedeng mag-create ng scar o yung pag-uka ng balat. So po pwede nating gamitin ang fractional carbon dioxide laser na available dito sa Capital Medical Center. Okay? Thank you po, Doc. You're welcome. Marami sa ating mga kababaihan ang nakararanas ng iba't ibang skin problems, mula sa acne, dryness, hanggang sa premature aging. Kaya naman, ngayong araw, alamin natin ang ekspertong payo at tamang skincare tips na ibibigay ni Dr. Maria Tricia Manlongat Malahito para sa ating mga taga-subaybay. Totoo na meron talagang connection ang pagkain sa itsura or state ng balat. No? Ito ay dahil sa inflammation na nangyayari sa tiyan. So pag meron kayong nakakain na hindi pala dapat o ang pagkain ninyo ay nakaka-inflame o nakaka-stimulate ng mga chemicals sa katawan na nakakapagpa-stimulate ng inflammation, nagkakaroon kayo ngayon ng skin triggers kagaya sa acne or kagaya din sa eczema at saka psoriasis. Ang number 1 na napag-aralan na ho dito at saka sa ibang bansa ay ang gatas or ang dairy. Lalong-lalo na kung ang gatas na yan ay nanggagaling sa mga animals kagaya ng cows, ng goats, ng sheep. Dahil ito ay nakaka-inflame po ng balat. Isa pa ho ay mga pagkain na mataas sa glycemic index, no? At saka yung mga pagkain na matatamis. Ito ang nakaka-stimulate para maging oily po ang balat at magkaroon kayong ng mga breakouts. Isa rin po ay mga refined carbohydrates kagaya ng mga wheat flour products, kagaya ng breads, mga pizzas, mga pastas. Yun po ay isa rin nakaka-apekto sa pagdami po ng pimples. There are certain food groups that can help control the oiliness of the face and also yung paglabas ng pimples. Isa na ho dito ang pagkain na mataas sa omega-3. No, ang omega-3 ay nakikita mo sa olive oil, sa mga nuts kagaya ng walnuts, almonds, at saka sa mga fish kagaya ng tuna at saka mga salmon. Maganda rin na iwasan ang masyadong matatamis na pagkain dahil meron naman tayong alternatives, no, kagaya ng stevia. At saka alam ko ang mga Pilipino ay talagang mahilig kumain ng kanin. So kagaya ng white rice na mataas sa glycemic index, magandang kumain ng alternatibo kagaya ng brown, black at saka red rice. There are certain lifestyle factors called the modifiable lifestyle factors. Aside from the diet, it is also stress management. So, hindi rin pwedeng masyadong stressed.
Pag masyadong stresses ang isang tao, nagsistimulate siya ng ibang hormones or the stress hormones that can make your skin very oily. So exercise is proven to decrease your inflammation in the body. So importanteng meron kayong regular exercise. Gaya ng 30 minutes a day ay already enough. Importante din po ang good sleep. So you should have 7 to 8 hours of uninterrupted sleep. Doon po nakakalma ang katawan at nadidecrease yung stress at saka inflammation. Tandaan that your skin reflects your inner health and lifestyle. By nourishing your body with the right food and a healthy lifestyle, the glow naturally follows. Sana po marami po kayong natutunan sa information at saka sa education at tips na nasabi at na-discuss ko po ngayon. Kung may mga tanong po kayo at kung gusto niyo pong magpakonsulta, magpunta lang ho dito sa Capitol Medical Center. Muli, ako si Dr. Maria Tricia Manlong at Malahito. Ang ating balat ay sumasalamin sa ating kalusugan at sa mga food choices natin araw-araw, tulad ni Juliana Paiman. Sa tulong ng tamang kaalaman at gabay ng mga espesyalista, posible ang pagkakaroon ng healthy at glowing skin. Tandaan, ang tunay na ganda ay nagsisimula sa loob. Kaya piliin ang healthy lifestyle, alagaan ang sarili, at hayaang lumabas ang iyong natural na ganda. At para sa ating mga kababaihan, always remember, our health matters. Nakakatawang isipin na minsan, nasa plato lang pala natin ang sikreto sa mas healthy na balat at katawan. Ang ganda ng usapan natin mga kasambahay, nakakagutom sa kakadiscuss ng healthy meals, ano? Pero kidding aside, ang dami nating natututunan mula po sa kung papaano naapektuhan ng pagkain ng ating kalusugan, ating balat at kahit ang ating mood. Talagang nakaka-inspire malaman na bawat bite ay may epekto sa ating katawan. Kaya dapat talaga smart choices tayo sa pagkain. Pero naku, hindi pa po dyan nagtatapos. Dyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Dr. Zon TV. Welcome back mga kasangbahay! Bilang bahagi ng aming pasasalamat sa buong taon na tayo magkakasama, lalo na po sa ating mga public service missions, patuloy ang ating misyon na maghatid ng serbisyong medikal at kaalaman para sa lahat. Isa rin sa aming taus-pusong pinasasalamatan bilang katuwang ng Dr. Zon TV sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan, ang Capitol Medical Center na patuloy na nagbibigay ng tamang serbisyo, malasakit at pag-asa sa mga nangangailangan. Kaya't makasambahay, panoorin po natin ito. Pina-check up ko po yung aking prostate at nakita rin na meron akong diabetic. Ang diabetic ko kasi ay pre-diabetic. Kaya minsan mababa, minsan tumataas. Opo, madalas po kasi akong hirap mag-ubo. At sipon, mabilis po ako mahawaan dahil sa katandaan na rin po siguro, kaya madalas po akong kinakapitan ng ubo at sipon. So as far as with the medical cases na na-handle namin, internal medicine kasi, it's more of the adult diseases. So we handle more of the hypertension, diabetes, and more of the general problems of the population, no? So, kung makikita natin kanina, madami talagang patients na may hypertension and mostly, ang daming nagkakaroon ng patients na with undetermined diabetes, no? So, madami tayong nakita na patients kanina na medyo mataas yung blood sugar nila na hindi sila aware.
Karamihan po sa mga bata na nakita namin today, ang common po na simptomas o presentation po nila ay ubo at sipon. Actually, karamihan po sa mga bata na ito ay age 2 to 7 years old, which is nasa school age po. So, common po talaga sa mga bata na school age ay nagkakahawaan sa classroom ng ubo at sipon, at mahalaga po na i-highlight natin sa mga magulang na sa gantong edad, ang pinaka-common po ay mga virus po. Karamihan po kasi ng mga nanay natin, syempre po, kailangan natin i-educate na hindi po lahat ng ubot sipon ay kailangan bigyan ng antibiotics. For today, most of them had essentially normal findings, and they just came in for routine pap smear, which is important. It's a fundamental thing in the community because pap smear is used to prevent cervical cancer. So it's the first step into the prevention of cervical cancer, which is something that could be diagnosed through early detection. Yung mga kanina naman na-encounter namin na cases, no, most likely naman, since wala tayong biopsy result, ay mga benign cases. No? So ang advice na sinabi namin sa kanila kanina is if bothersome yung symptoms or nakakasagabal sa pang-araw-araw nilang gawain, pwede naming tanggalin sa surgery department namin. No? Nag-o-offer ho ang Capitol ng mga free services ng surgery. No? Just in case kailangan natin, i-ready lang po natin yung mga certain requirements para maisagawa natin yung this big, no? To be able to share the experiences, the learnings that I had for the past few years as a doctor. It's very, it's a humbling experience. It's very heartwarming as well to be able to return back to the community. bilang isang doktor po, ako po ay lubos
Ilang bawat ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Ako, yan po ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin para ipagpatuloy ang aming public service mission. Maraming salamat Capital Medical Center sa walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. At syempre, for inquiries about their services, you may visit Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue Corner, Scout Magbanua Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact them through their trunk line numbers 02-8372-3825 or 02-531-85100 or their mobile numbers 0919-069-1890 hanggang 91. You may also visit their website at www.capitalmedical.com.ph. Gusto ko din pong pasalamatan ng mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa aming public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success. As well as all the members of the Management Committee of KDR Group of Companies. And also, of course, salamat aking pamilya, EJ, hello, Dr. Alain, at sa mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And of course, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. And sa inyo pong lahat na mga followers ko po, maraming salamat po sa buong taon ng pagsuporta ninyo. Thank you very much po. At sa iba pa naming health partners, Dr. Zon TV would like to thank Soc Surgeon General Hospital. For inquiries, you may visit their website, www.sgh.doh.gov.ph. Dr. Zon TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. At syempre, sa buong taon po na amin silang kasama sa paghahatid ng mga usapang pangkalusugan, salamat ng marami sa Makati Medical Center. For more information about their services, you may visit their website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, located at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. At kung gusto niyo pong balikan ng mga segments today o i-share sa mga kaibigan ninyong health enthusiasts, naku, pwede po. Just visit our social media pages at www.facebook.com/DoctorsOnTV and hit the subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para lagi po kayong una sa health info. At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, 9 a.m. dito lamang sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. At syempre, bilang aking pong pasasalamat sa tulong at awa ng Diyos, hindi niya tayo pinababayaan sa buong taon sa kabila po ng mga pagsubok at problema. Patuloy niya tayong ginagabayan at inilalayo sa kapahamakan. Bilang tanda po ng aking pasasalamat, panoorin po natin ito. Nanay Rebecca, ako po si Doc Sara. Opo, ang ganda-ganda nyo. Ano pong concern niyo po? Gusto ko sanang matanggal ko. Opo. Nakakataba ng puso, no? Alam natin na talagang nasa studio tayo, pero nakakapagbigay tayo ng impormasyong pangkalusugan na talagang maraming natutulungan. Ito ay kakaibang pakiramdam. Masyado ako nagagalak dahil, alam mo yun, parang meron kang personal touch sa mga lola natin. Nakita ko kasi yung galak, yung kasiyahan sa mga mata nila. Nag-reach out tayo sa kanila. Yung sa inyo, yun yung ipapahid ninyo. Dun ho sa Mapupula, sa Makati, 2 times a day po, Nay. Opo.
posible, no, yung paghahatid natin ng serbisyo sa ating mga lolo-lola kung hindi rin nakasama yung iba nating colleagues, no, of course, yung mga nasa Philippine Anti-Aging Medicine and Clinical Aesthetic Society o PAMCAS. And syempre kasama rin natin si Dr. Aline Cabodil na naghatid ng libreng acupuncture sa ating mga lolo-lola. And yung ating mga staff sa Barba Cabodil Health and Wellness Center na lagi naman natin kasama from the start. Okay, thank you very much po sa kanila. And of course, sa inyo po, mga kasangbahay, maraming salamat po, of course. We would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Funelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,